Naghain ng supplemental petition si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hiling nito sa kataas-taasang hukuman na maipawalang bisa ang reklamo dahil hindi raw maaring maipasa sa 20th Congress ang anumang proceedings kaugnay ng nasabing reklamo. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, San. Inapila nga ngayon sa Korte Suprema na mabasura yung articles of impeachment ng 19th Congress laban kay kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Atty. Israelito Torion na hindi maaring maipasa ng 19th Congress sa susunod na Kongreso ang proceedings laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Kahapon ay naaprubahan sa Senado ang motion na i-remand o ibalik sa Kamara ang reklamo para sa pagpapalabas ng certification na hininto ni nilabag ang one-year ban sa paghain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Napag-alaman na mayroong 3 impeachment complaint laban kay VP Sara ang Kamara noong taong 2024 at may ika-4 naman na reklamo noong February 2025. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inihatid sa Senado para maaksyonan ito bilang impeachment court pero nai-transmit ito sa huling araw ng sesyon. Sa supplemental petition na inahain ngayon ni Torion sa SC, sinabi nitong dapat maipawalang bisa o mabasura na ang articles of impeachment dahil hindi ito dapat maitawid sa 20th Congress. There is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here. And we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity. And that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. Binigyang diin ni Torion na kapos sa panahon ng pagdinig sa impeachment complaint para sa patas na paglilitis at walang sapat na beripikasyong nangyari sa reklamo na isa umanong paglabag sa bahagi ng Kamara. Dahil dito, suportado daw nila na maibalik o suportado ni Torion na maibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. Paglilinaw pa ng petitioner na sa Atty. Torion natapos nitong gawin ang petisyon bago pa ang remanding o ang pagpapabalik sa Kamara ng impeachment complaint. Sinabi nito na gagawa din siya ng manifestation sa Korte Suprema kaugnay ng bagong development sa Senado. Samantala, Ethel, kanina ay kasama rin sa petisyon ni Atty. Torion yung pagkakaroon o yung petisyon nila para sa writ of prohibition na mapigilan yung Senado na magsagawa pa ng anumang proceedings gamit yung invalid na impeachment complaint. Balik sa iyo, ate. Maraming salamat, Margot Gonzalez, sa iyong balita.